paalala lamang. Itong mga kwentong ito ay ibinahagi ng mga estudyante, faculty, at mga trabahador ng universidad o kolehiyong ito. Hindi natin sa kung anong paraan sinisiraan ang pangalan ng prestihiyosong eskwelahan na ito. Kung narinig mo na ito dati, mainam para sa'yo. Pero kung hindi pa, handa ka na bang matakot? Napakarami ng kwento ng kababalaghan ang narinig ng mga estudyante ng University of the East. Ngunit ang hindi mawala-wala sa isip nila ay ang mga pangyayaring nagaganap sa 3rd floor at 4th floor ng education building ng universidad na ito. Tandang-tanda pa ng estudyanteng ito ang lahat ng mga pangyayari dahil ito ang nagpabago ng kanyang pananaw sa pananatili sa classroom kapag tapos na ang lahat ng klase. Gabi na nun, mga bandang 8:00, naiwan ang estudyanteng ito sa isang classroom sa education building 3rd floor. Wala naman siyang ginagawang importante. Nandun siya kasi hinihintay niya ang kanyang kaibigan na may ginagawang schoolwork at sabay na silang uuwi pagkatapos. Mapayapa naman ang gabi. Tahimik. Nang biglang, "Okay students, good morning." Ha? Laking gulat nito nang biglang may nagsalita. Hindi pa niya ito tinignan at nakiramdam lang muna ito kung sa loob ba ito ng classroom, kung nasaan siya o sa labas ng gagaling. Dahil kung sa loob ito nang gagaling, bakit wala siyang narinig na pumasok sa pinto? Mag-isa lang siya. Dapat maririnig niya kung may papasok ba sa loob o wala. Walang mga yabag ng paa o kahit man lang senyales na may pumasok sa loob. Open your books to page 26. We'll have a lecture on. Lalong umigting ang takot nito at ni ayaw iangat ang ulo para tignan kung sino ang nasa harapan niya. The young lady sitting at the back. Nanlaki ang mga mata nito sa kanyang narinig. Young lady? Sino pa ba ang young lady na tinutukoy nito? Wala namang ibang tao doon kung hindi siya lamang. Isa pa, sa gilid ito nakaupo, sa bandang gitna, malapit sa pinto. Could you please read the first 2 paragraphs of page 26? Halos maiyak sa takot ang estudyanteng ito sa mga naririnig. Kahit anong pilit niyang gawin upang tignan ang nangyayari, ay hindi siya makakuha ng sapat na lakas ng loob para gawin to. You! The lady sitting in the corner. Biglang lumakas ang tibok ng dibdib nito dahil wala nang ibang tao pang nakaupo sa gilid kung hindi siya. Could you please read 1 paragraph from page 26? Ako po? Ako po ba? Tanong ng estudyanteng ito. Aba, iha. Sino pa ba? Dahan-dahan nitong inangat ang ulo nito upang makita ang taong nasa harapan niya. Laking gulat niya nang isang matandang lalaki ang nasa harapan niya. Hindi naman daw nakakatakot ang itsura at mukhang normal naman ito. Sino ho kayo? Tanong nitong muli. Read the paragraph. Tugon naman ito. Halos ilang segundo silang nagtititigan ng walang kaimik-imik nang mapansin ng estudyante na parang napakatangkad naman itong tao na to. Halos 1 pulgada lang ang layo nito mula sa kinauupuan niya, kaya't angat ang ulo nito sa pagtingin sa lalaki. Maya-maya pa, tumalikod ang lalaki at tila maglalakad palayo. At doon niya nakita
na kaya pala napakatangkad ng taong ito ay hindi pala nakasayad sa lupa ang mga paa nito, kung hindi nakalutang na parang lumilipad sa hangin. Titig na titig lang ang estudyanteng ito sa nakikita. Hindi na niya maramdaman ang sarili sa mga pangyayari. Maya-maya pa, sa gulat nito ay lumutang ng diretso ang lalaki at tumagos sa pader. Nagsisisigaw palabas ang estudyante habang tinatawagan ng kaibigan niya. Simula noon, wala nang pagkakataong nagpapagabi ang estudyanteng ito sa 3rd floor ng education building. Nangyari ito sa isang klase sa education building 4th floor. Hindi na natin sasabihin kung anong course at klase ito para maiwasan ang kahit anong spekulasyon ukol dito. Magsisimula ang klase nila ng sobrang aga noong araw na yun para matapos ang lahat ng kailangan nilang pag-aralan bago ang term examination. Inayos na ng kanilang professor ang projector para ipakita ang mga PowerPoint slides. Nang buksan nila ang projector, nakita nilang parang may kakaibang wallpaper sa computer ng professor nila. Uy, ma'am, ano yan? Sadako? Nagtawa na ng mga estudyante, ngunit takang-taka naman ang kanilang professor dahil hindi naman niya yon wallpaper. Ha? Ano yan? Hindi yan sa akin. Nagtinginan lang ang mga estudyante sa pagtataka dahil parang wala naman sa personalidad ng professor nila ang ganoong klaseng wallpaper. Isa itong babae na nakaupo sa isang upuan na may isang ilaw lang na nagpapakita rito. Maliban pa dito, sabi ng kanilang profesor, tsaka hindi pa nakakabit yung laptop ko. Nanlaki ang mga mata ng mga estudyanteng ito at sabay-sabay silang nagtakbuhan palabas ng classroom. Inintay na lang nilang dumami ang tao sa labas bago sila magsimula. Ang kwentong ito ay nagsimula sa isang post sa Facebook kung saan idinetalye ang mga pangyayari. Ilalahad natin ang kwentong ito sa kung paano ito nailathala sa Facebook page na ito. Naaalala pa ng estudyanteng ito ang kahindik-hindik na pangyayari nang maulinigan niya ang balita tungkol sa isang propesor ng universidad na ito na kinitilang sariling buhay sa pamamagitan ng pagtalon mula sa ikawalong palapag ng Education Hall Building at sumakabilang buhay sa edad na 28. Mahilig daw magsulat ng mga maramdamin at malulungkot itong propesor na ito. Kaya masyadong naapektuhan noong maghiwalay sila ng pinaghihinalaan nitong nobyo. Maganda pa naman ito at napakatalino. Sa katunayan, nagtapos ang dalaga mula sa University of the Philippines o UP. Isa raw sa pinakamagagandang propesor ng universidad na ito ang nasabing dalaga. At mahal na mahal ang kanyang propesyon na pagbabahagi ng kaalaman sa mga mag-aaral. Nalaman ng estudyanteng ito ang mga kwento patungkol sa di umano'y pagpaparamdam sa pasilyo ng building. Sa dinami-rami ng kwentong kanyang narinig, isang sitwasyon lang daw ang maghuhudyat na parating na ang propesor na ito at magsisimula ng magpagala-gala sa nasabing building. Mga bandang 9:30 ng gabi,
nang mahuling lumabas ang estudyanteng ito mula sa kanilang classroom. Dahil sa may tinatapos pa itong mga paperworks na kailangang ipaprint pa sa labas ng eskwelahan bago siya umuwi. Nang matapos, inayos niya ang kanyang mga gamit at naghanda na para lumabas at pumunta sa printing station sa labas. Inakala ng estudyanteng ito na baka marami pang tao dahil karamihan naman ng mga estudyante ay nagkukumahog tapusin lahat ng projects at paperworks dahil matatapos na ang semester na iyon. Pero dun siya nagkamali. Sa di mawaring pagkakataon, tila biglang nag-uwian ang karamihan ng mga estudyante. Ayon sa pagkakabahagi nitong kwentong ito, ang classroom ng estudyanteng ito ay nasa 5th floor. Dumungaw raw ang estudyanteng ito sa labas ng pintuan para tignan kung may tao pa ba. Pero sa gulat niya, wala na. Sa di kalayuan, nakakita siya ng parang anino na pumapasok sa isang classroom. Napanatag ang kanyang kalooban at nakakita pa siya ng estudyante na kasama niya sa building na yon. Nagpatuloy ito sa pag-aayos ng kanyang mga kagamitan hanggang sa nakaramdam siya ng kakaibang lamig sa hangin. Lamig na noon lang niya naramdaman. At parang hindi normal sa palagi ang lamig na nararamdaman sa Pilipinas. Nakaramdam ito ng paunti-unting pagtaas ng kaba sa kanyang dibdib at nagmadali nang ayusin ang kanyang mga gamit. Lumabas ito ng classroom at dali-daling bumaba sa building. Ngunit habang naglalakad ito, parang may naririnig siyang tugtog. Tunog ng isang instrumentong bandurya. Inisip na lang nito na baka mga high school o elementary yun na nag-iensayo. Ngunit wala na siyang makitang ibang tao. Nagpatuloy ito sa paglalakad ngunit napansin nitong parang pabalik-balik lang siya kung saan siya nanggaling. Nagsimula ng kabahan ng estudyanteng ito nang biglang tumahimik ang lahat. Sa di kalayuan, nakita niya na yung aninong pumapasok sa isang classroom kanina ay unti-unting lumalabas sa pintuan. Inaninag niya ito at laking gulat niya nang mamukaan ng anino. Ito ay ang dating propesor na may hawak na bandurya, tumutugtog habang papalapit sa kanya. Ang kwentong ito ay nagmula sa isang post ni Dazzling Ivan sa Pinoy Exchange kung saan idinitalye ang mga pangyayari. Ilalahad natin ang kwentong ito sa kung paano ito nailathala sa Pinoy Exchange page. Kung hindi pa alam ng karamihan, ang FEU Auditorium ay itinuturing at ikinukumparang kauna-unahang Cultural Center of the Philippines o CCP Theater na kung saan
idinaraos ang ilan sa malalaking pagtatanghal noong mga nakaraang panahon. At itong kwentong ito ang magpapadalawang isip sa'yo kung papasok ka ba dito ng mag-isa o hindi na. Nag-e-ensayo raw noon ang FEU Theater Guild o mas kilala sa tawag na FTG para sa nalalapit nilang palabas na Pablemo. Ang lahat raw ay nasa ilalim, nasa basement at kumukuha ng mga gagamitin nilang props o materyales para sa kanilang palabas. Sa mga ganoong oras kapag sila'y nag-e-ensayo, hindi ganon kaliwanag ang auditorium na ito. Ang tanging liwanag lang na makikita mo ay nagmumula sa mga footlights o mga ilaw sa sahig. Ayos lang din naman ang mga ganoong pangitain dahil tuwing hindi pa sila nagsisimulang mag-ensayo ay nakasara ang malaking kurtina na bumabalot sa entablado. Habang pabalik na ang grupo mula sa basement, sila ay dumaan sa backstage upang makapunta sa nasabing entablado ng auditorium. Ang backstage na ito ay natatakpan din ng malalaking kurtina upang hindi makita ng mga manunood kung anong nangyayari sa likod habang nanunood ng palabas. Habang pabalik na ang mga ito mula sa basement, may narinig silang parang kumakanta sa gitna ng entablado. Umaalingaw-ngaw ang kanta nito sa buong auditorium na tila kumakanta ng operatic. Hindi nakatiis ang isa sa kanila at sumilip ito ng bahagya sa bintana upang tignan kung sino ang naroon. Sa gulat nito, nakita niya na may isang babae sa gitna ng entablado na nakasuot ng pulang-pulang damit. Dalian niya itong sinabi sa kanyang mga kasama at agarang nagtayuan ang kanilang mga balahibo sa nabatid na balita. Maging ang kanilang artistic advisor ay nakaramdam din ng takot. Sa mga oras na yun, para hindi matakot ang lahat, sabay-sabay nilang binuksan ang kurtina ng backstage. At laking gulat nila nang napakaraming tao na ang nakaupo sa audience area. Ang ilan ay mga nakaputi. Ang iba naman ay mga nakaitim. Hiwa-hiwalay ng posisyon. May mga tao din sa taas na nakaputi at nakaitim din. Hindi na sila nagsayang pa ng oras at nagtakbuhan na lang palabas ng auditorium. Simula noon, sa tuwing mag-e-ensayo ang grupo, ay pinapabuksan na nila ang lahat ng ilaw sa FEU Auditorium. Maraming salamat sa pakikinig sa mga kwento ngayong araw na ito. Kung nagustuhan mo ang ating kwento, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Habang nandyan ka, mag-comment, i-like at i-share mo na din ang ating video para lumaki ang ating pamilya dito sa Scream PH. Kung nais mo namang magbahagi ng iyong kwento, maaari mo akong i-message sa ating Facebook group or sa ating email address na screamphoficial@gmail.com. Yun lamang.
Magkita-kita tayo sa susunod na kwentuhan.